upload salaries, we go to salaries, then click new, put the date. Example, yung ilalagay natin is payroll ng January. Lagay natin yung date. So, salary class is salary regular. Okay? So, meron pala tayong iba't ibang salary class para mas madali nating ma-identify sa ledger natin. So, we have the first salary, differential, last payment. So, for second salaries, kapag hindi pa rin na-integrate yung employee, yung salary classification natin would be other salaries. Okay? So, for now, lagay natin RPSU, salary regular. So, description, payroll 01/20/25. So, this means payroll for the month of January, year 2025. Take note pala na laging may payroll basta yung RPSU na or PSU natin na salary ang ilalagay natin, yung regular talaga. Okay? Kasi pagdating sa forecast, ang i-filter out na keyword nung forecast natin is yung payroll na word. Okay? For other salary classification, wag natin lagyan din ng payroll pala. Okay? So, pwede rin natin lagyan ng DV number or JEB number para madali nating identify para sa pag mag counter check tayo sa TRA, madali natin ma-identify if may problema ba tayo sa uploading natin. Okay, so punta lang tayo sa Excel, yung sa mass file natin, then kunin natin si account number, employee, reference, GSIS, PhilHealth, pag-ibig, tax, at saka si pera. Take note pala na dapat yung sequence na nandito sa system natin, dapat pareho doon sa Excel. Hindi dapat siya interchange. Why? Kasi pag itong si salary napunta sa ibang column dito sa system natin, mag-iiba din yung computation. So, hindi natin mako-compute yung tamang tax para sa empleyado natin. So, select lang natin. Control C. Then, dito, click lang natin tong asterisk. Then, Control V. So, wait lang natin kasi 7,000 to na employees. So, yun. So, yes. So, magkakaroon siya ng summary dito, total. So, balikan natin yung natin, compensation. So, dapat yung salary natin, match. So, as we can see, 0, 31, 6. Okay. Sa PhilHealth, waiting natin. 708, 74, 1460. So, meron lang tayong problem. Ayun. Marami lang yung decimal pala. So, 0.63 or 64. So, pareho naman. So, okay lang yan. So, pag correct na yung data, ang next natin na i-check is yung itong checker. Kasi dito natin malalaman kung mayroong account number na wala pa sa database natin. Sample natin na. So, ito okay siya. Walang kwan. For example, ito lang, maliin lang natin itong isa. 0. Makikita nyo sa checker, it's an unknown ID. So, ang gagawin natin yan, para makita nyo lahat ng unknown ID, so i-click natin yan. So, meron tayong isa. Ito. Now, kunin natin yung name. Tapos, check natin kung available ba siya sa database natin or hindi. So, Lungakit Vienna. So, meron siya.
So, dapat, ang account number niya, which is ito, hindi siya match dito. So, dapat nating i-update ito. So, meaning, ito, mali ito siya. Dapat 6 yan. Para match sa database natin. Or, kung hindi ito kung ito yung kunya 0 na yan, di ba? Kung ito yung updated na tama na number, pwede mo rin, ang palitan mo is yung nandito. Sino ba yan? Lumakit. Yan. Pwede mo rin itong i-update mo. Palitan mo to ng 0. Then magiging okay na lang din yan. So, wala na si Lungakit. Wala na, okay na siya. So, ganun lang pag-update ha. Ito natin kasi 6 naman talaga siya. So, ganun. Pwede mo siyang update dito sa salaries or pwede sa database. Kung saan yung correct. And then, pagkatapos natin siyang ma-check na tama na lahat, ang gagawin natin is lalak natin. Why? So, for example, tapos na natin, tama lahat ng data. Ang gagawin natin is lalak natin. Lalak natin siya para if ever man na balikan natin itong mga data na to. Sample, close natin to. Tapos balikan natin siya. Press natin malabas. So, payroll, ito siya, di ba? Di ba nilock natin siya? Kapag nilock kasi natin siya, pag binalikan natin to later on, hindi mo na to may edit kahit anong gawin mo sa data. So meaning, may iwasan natin yung mga unintended na pag-delete or pag-edit ng data. So kung para ma-edit natin siya, click mo lang yung edit, yung password natin is isang asterisk. So pwede ka na mag-edit. So ganun lang ang pag-lock. Okay? So itong extract checker naman, makikita mo yung list lahat ng mga unknown ID. 'Di ba sa checker kanina? Pag marami yung nandito, siya gusto mo siyang i-check ng one time para ma-update sa system, pwede mo siyang i-download through this extract checker. So lahat ng mga unknown ID lalabas dito pag dinownload mo ito sa Excel. Okay? And one more safety net pala nito is kapag mayroong unknown ID dito, hindi mo din ito mako-close unless aayusin mo siya. Okay? So, wag mo rin siyang i-delete para lang maging okay yung kuan mo kasi meaning nito, ito kunyari ito dinelete natin. Pag yan dinelete natin, hindi na siya masasama doon sa taxable compensation ni Bianabi Lungakit pag dinelete mo yan. Hindi na rin sakto yung summary mo dito. So, the best way talaga is itama mo yung account number or details. Kung wala talaga siya sa system, that's the time na mag-add new tayo. So, pag add new naman, first add mo yung bank account dito. So, PIN, employee number, saka ano ibang details na. Tapos save, saka i-close mo. And then, magiging okay na siya. If hindi pa siya lumabas agad, you click F5 para ma-refresh siya. F5 lang para ma-refresh. Okay? So, ganun lang siya kadali gamitin. And one more thing pala, for other, like for example, ito, other salary differential. Okay, sa salary differential, wala kaming binigay na pag-ibig, walang PhilHealth. So, pag ganon, walang tax, walang pera, ang lalagyan mo lang is salary lang at GSS, kung ano lang yung meron doon sa payroll natin. So, yung iba, pwede mo nang lagyan ng 0 or i-blank mo lang siya. Okay, tingnan yung description namin. DV number 2025-416, 420, 427, and 475. So, yan lahat yung payroll na nandito sa tatlong DV na to. Ay, 1, 2, 3, 4 na DV.
So, ginagawa namin, lagyan talaga namin ng DB para pagdating dito sa checker, meron kasi tayong checker eh. So, before ka mag-check, double click mo muna yung update data. So, it will take time lang konti kasi nga 7,000 yung data natin. So, yun, tapos na yung update. So, click OK. Click natin yung export TRA. So, ito yung yung summary. So, meaning, sa TRA ninyo, pwede nyo i-counter check. For example, i-filter natin to. For naman to, January. Dapat yung total tax withheld na nandito, dapat pareho siya nung ni-remit nyo na TRA sa BIR. Okay? So, ganun siya mag-check. So, meaning, pag may nag-disbalance, so per DB ang checking natin. Kung like for example, si DB na ito, pareho ba doon sa may summary din naman yun doon sa may TRA natin kung saan nanggaling yung mga tax, di ba? So madali nating i-trace kung saan yung may disbalance natin para maayos natin. Or for example, sa mga DB na ito, meron pala silang kulang pala ito. May naisama sila doon sa TRA tapos di natin na-encode. So ganun lang yung pag-check. Okay? So napaka-importante nito para balanse tayo palagi sa TRA. So like tama yung nandun sa TRA at saka nandito sa system natin.